marami pa rin dito ang hindi pa nakasubscribe sa akin. Ha, mag-subscribe na po kayo sa Don Mar TV. Kasi po, if magsasubscribe kayo, lagi kayong updated sa mga balita at ma-notify ang inyong cellphone kung meron tayong breaking news at live na kagaya nito. Okay? O, yung iba dyan, nakatanggap na yan ng notification. O, so mag-subscribe na kayo. Okay? O, subscribe muna tayo. Sabay-sabay tayo sa Don Mar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Itong DOJ, nanghihinayang raw sila. May padrama pa silang ganun eh. Naghihinayang raw sila dahil si VP Sara ay hindi dumalo. Si VP Sara, ginawa yon ni VP Sara kasi po wala na siyang tiwala dito. Lahat ng mag-iimbestiga sa kanya patungkol po dyan sa mga sinasabi niya, yung mga kaso niya na ang daming kaso niya, di ba? Kinasuhan siya yung late niyang sinabi, yung pag-gurgur issue. Pati itong mga confidential funds, sino ba namang gustong magtiwala dito sa administrasyong ito? Na halos lahat kinalaban na siya. Alam niyo ba, sa totoo lang, ang kakampi ngayon ni VP Sara, taong bayan. Taong bayan na lang po. Kaya hindi na po aasa si VP Sara kung meron mang mga kaso sa kanya, kung meron mang mga investigasyon sa kanya, wala. Lahat yun, magiging ano yan, bias yan lahat. At paniniwala yan ni VP Sara na itong administrasyon na ito, gigipitin at gigipitin siya. O ito yung balita ha. Ipakita ko sa inyo itong balita na ito at magre-react tayo. O, play! Itinuturing ng Department of Justice na seryoso si Vice President Sara Duterte. Bakit? Hindi naman nagbibiro si VP Sara nung sinabi niya yun, di ba? Talagang galit na galit siya. Meaning, seryoso yun. Sa sinasabing banta niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Yan ang mali mo, Mel. Hindi lang basta-basta nagbabanta siya doon. Bakit itong mga media na ito, hindi nyo banggitin na kapag siya ang nagurgur, yung banta na yon, saka yon mag-a-activate yung banta na yon, di ba? Yan ang hindi, yan ang kulang sa mga yan ang kulang sa mga pahayag ninyo diyan. Tapos kaming mga vlogger, kami pa yung fake news, di ba? Kulang-kulang yung mga information nyo diyan eh. Kulang-kulang. Banta kaagad. Banta kaagad. Kasunod yan ang pagsabi ng bise na hindi niya pinagsisisihan ang mga binitiwang sa... Bakit naman yung mga Duterte, once bumitaw yan sa kanilang bibig ang kanilang mga pinagsasabi, hindi yan magsisisi. Salita, nanindigan naman ang ibahin nyo ang mga Duterte. Justice Department na magiging patas at matuwid ang investigasyon kay Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Hindi yan maging patas. Ayon kay VP Sara, wala na. Mga bright ang mga Duterte, hindi yan basta-basta mauuto ninyo. Nanghihinayang ang Department of Justice dahil Nanghihinayang ang puso nila. Ayan, makapiright tayo dyan kasi maganda yung boses ko. Naghihinayang raw sila. Maniniwala kayo. Utuhin nyo nanay nyo. Utuhin nyo lola nyo. Anong nanghihinayang? Papuntahin nyo lang dyan si VP Sara para sumikat kayo eh. Alam, sikat na sikat si VP Sara, papuntahin nyo dyan sa DOJ o ng NBI. At tapos sasabihin nyo, nanghihinayang kami, utot nyo ang plastic nyo eh. Pili ni Vice President Sara Duterte na huwag magbigay ng panig sa isinasagawang investigasyon ng NBI. Para kay Justice Undersecretary Jessie Andres, sinayang ng bise ang pagkakataong ito. Hindi sinayang. Papaliwanag ko sa iyo, Jessie Andres ha. Sabi ni VP Sara, kung pumunta man siya dyan o hindi siya pumunta, kakasuhan nyo pa rin siya. Diba? So useless. Useless. Diba? Anong point? Kung pupunta siya dyan, kakasuhan nyo. Kung hindi siya pupunta dyan,
kakasuhan pa rin siya. Hindi ba utak? So, nagsasayang lang ng pera ang ating VP Sara kung pupunta siya dyan. Mahal pa naman yung plate. Nagmahal na yung gasolina tapos pupunta siya dyan. No? Buti na lang kung pupunta siya dyan tapos hindi nyo kakasuhan. Ikakasuhan nyo eh. Kasi inutusan na kayo ng mga amo ninyo eh. It is unfortunate, I should say, that the Vice President did not avail of that opportunity to present her side because due process... Itong USEC na ito, I would understand bakit mo sinabi yan. Eh syempre nakaharap ka sa media. How will we believe on you? No? Paano kami... Yung English tinagalog ko lang. Paano kami maniniwala sa inyo na nakaharap ka sa media? Eh, syempre, ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay hindi bias, ganun, ganyan. Diba? Kasi alam nyo, si Pipi Sara po, minamahal yan ng milyon-milyong 32 million na taong bayan. Diba? Mahal yan ng taong bayan. Ito, syempre, mababash sila eh. Tingnan nyo yung mga tuwadgom na tira ng tira kay VP Sara ngayon. Galit na sa mga vloggers. galit na si Abante nga kanina eh. Uminit na yung ulo eh. Sabi ko, ay si Abante. Magpa-check up ka Abante kasi parang nahawa ka kay Paduano. Nahawa ka kay Paduano. Mainitin yung ulo eh. is being afforded her. I do not understand why she does not want to be part of the process which could possibly... Part of the process? Bakit? Yung pagpunta niya dyan, process ba yan? Diba? Alam nyo, si VP Sara, second highest ranking official. Parang uto-uto siya. It will look weak. Hindi po weak yung VP namin. Hindi po siya susunod sa inyo. Okay? Ang tamang lugar o tamang oras, magkaso kayo doon sa sa korte. Hindi dyan. Bakit siya pupunta dyan? Uy! Jam CJ Family. Ayan, maraming salamat po sa 10. Anong tawag? Hindi ko, ito eh. Kabisado. Basta, ayan, 10. Moderator kita. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Jam JC Family. Thank you po. Ayan, Jam JC. Jam JC Family Official. Ayan. Rise up mga ka-DDS. Solid Duterte supporters from Jeddah. Ayan, shoutout sa mga taga Jeddah KSA natin headed by Jam CJ Family Official. Ayan, maraming salamat ma'am. Ayan, dagdag na yan, pamasahe sa Maynila. Exculpate her or get her out of criminal liability. Hindi sumipot si VP Sara kahit pinasabihan ng NBI sa paniwalang hindi umano siya makakakuha ng patas na investigasyon. Which is tama. Paano ka ba makakuha ng patas na investigasyon? Doon pa nga sa House of Representatives, pa-aansirin ka lang ng yes or no. Ano yan? Bakit ko sagot ng yes or no lang, yes or no. Di ba? Paano yung mga tanong nila kung medyo kailangan ng explanation tapos paano? Yes or no lang, yes or no. Paano yan? Di ba? Hindi mo mapaliwanag ng lubusan. Matatawag na makita ng taong bayan yon, magmukha kang may kasalanan kasi yes or no raman. Di ba? Tapos, dito, sino pa bang may tiwala sa NBI? Ang dali-dali lang yan. Hawak ito ng gabinete ni Bongbong Marcos. Di ba? Wala. If you will dig deeper, inanalyze ko yan Bakit si VP Sara, nasabi niya na wala po siyang makuha na patas na investigasyon? Di ba? Kung tutuusin, ito Vice President at saka President,
kayong mga DOJ, NBI, PNP, at saka AFP, dapat neutral lang kayo. 'Di ba? Dapat ganyan sana ang treatment ninyo sa Vice President at sa Presidente. Dapat neutral lang kayo. Because, hindi po maganda na mas nakikinig kayo sa Presidente. Yung Presidente at Vice President natin, dapat equal treatment. Uy, maraming salamat sa 1,600 yen. Uy, hindi ko mabasa yung pangalan. Paano to basahin, boy? Pangga Mercy. Oh, nangailangan ako ng basahin mo nga itong 1,600 yen. Oh, Pangga Mercy, hoy. Natulog ka na naman. Pangga Mercy, hoy. Pangga Mercy, basahin mo nga ito. Oh, hindi ko mabasa eh. Dagdag pang na ito. Yung 1,600 yen natin, dagdag na po ito pamasahe papuntang EDSA. Yan. Kasi babalik ako doon eh. Uy, Pangga Mercy, mix dohin na. Paano to babasahin? Hindi ko mababasa. Kailangan kong basahin to. Chris Mizuki po. Vivian. Ang galing ni Vivian. Totoo yan, Vivian, ha? Ka na sa akin, Vivian. Ibablock ka dito sa Donmar TV. Chris, si Angela rin eh. Chris Mizuki, maraming salamat po. Ayan, sabi ni Vivian eh. Ikaw si Vivian. Chris Mitsuki. Ano ba talaga? Chris Mitsuki? Chris Mizuki. Maraming salamat po sa 1,600 yen. Tulog na yata si Pangga Mercy eh. Chris Mitsuki. Chris Mitsuki. Thank you po. Chris, sabi dito, Kuriso Mizuki. Ano ba talaga? Chris Mizuki. Chris Mizuki. Domo arigato. Okay. Chris Mizuki, domo arigato. Yan. Yung domo arigato is good morning ba? Di ba? Anong name po ng Romanhin, please? Tama yan. Krizu Mizuki. Okay. Si Song Sparrow. Ang daming mga dito ha. Ang daming mga marunong Hapon. Okay? Correct. Matalino ang VP Sara namin. Ayan. If I were, I'm not trusted to anyone. Di ba? So, balik tayo. Ma'am Chris, thank you po ha. Thank you po. Salamat Mitsuki. Chris, maraming salamat. Salamat niyan. Okay, Vivian. Sige, thank you. Okay. So, yun. Nawala tuloy ako kasi itong si Chris Mizuki nagbigay kasi ng 1,600. Thank you, Chris Mizuki. Pangdagdag na yan sa pamasahe natin. Ayan. So, ayan na nga. Tiwalang-tiwala po si VP Sara na hindi po siya bigyan ng patas na investigasyon. So, sa tingin natin, itong DOJ, kaplastikan ito lahat. Hoy, play. Hindi na mag-play. Iniimbestigahan si Vice President Duterte para sa grave threat at posibleng paglabag sa anti-terror law. Ang sabi pa ng bise kahapon, hindi raw siya nagsisisi na sinabi niyang may kinausap siya para paslangin ng Pangulo, unang ginang at House Speaker sakaling may pumatay raw sa kanya. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Saudi Riyal po yun, Sir Don. Talaga? Saudi Riyal. Yung blue kanina. Yung blue, di ba? Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ang dating ng pahayag na ito sa DOJ. Ang narinig ho namin na pahayag niya ay hindi ho siya nagsisisi sa kanyang binitawang mga salita. Sa amin po, ito,
Sana wag lang yung nagpakulay ang basahin nyo. Alam nyo, ma'am, Melansula Vlog, kung gugustuhin ko man na babasa ko lahat, hindi ko kaya. Kasi ang dami pong nagchat-chat, tapos ang bilis-bilis po, hindi ko kayang basahin. So, syempre, yung nagpakulay, makita namin kasi may kulay nga eh. 'Di ba? So, pasensya na po if hindi mabasa. Ako, I'm doing my best para mabasa ko lahat. Okay? So, pasensya na po if hindi mabasa. Galingan nyo lang kasi mababasa ko lang yan. Comment lang kayo ng comment dyan. Huwag kayong magsawang mag-comment. Mabasa ko yan eh. Okay? So, hindi po pabor dito. Siyempre, babasahin ko kasi parang pakonsuelo yan sa akin eh. Nagbibigay ng mga pakulay o kung ano-anong mga gift natin. So, yun ang give back natin in return. Basahin natin. Alangan naman, magpakulay si Mizuki, tapos ikaw yung babasahin ko. 'Di ba? Unfair yun. So, ayan, binabasa ko na nga eh. Iyak ka ng iyak. Sana po, wag lang yung nagpapakulay ang babasahin. Sige, mag-comment ka, babasahin ko yan mamaya. Patuloy. Intindi namin doon, mukhang seryoso siya doon sa mga iniwan niyang salita at hindi niya binabawi. Sa ngayon, tuloy daw ang kanilang pangangalap ng ebidensya laban sa bise. Tingnan nyo yan. Patuloy raw silang magkalap ng ebidensya. Wala pala kayong ebidensya eh. Magkakalap pa lang eh. Di ba? Patuloy pa raw silang magkalap ng ebidensya. Meaning to say, wala pa kayong ebidensya pala. Di ba? Hindi nyo kasi inintindi ang sinabi ni VP Sara. Sinabi po ni VP Sara, kapag magurgur siya, may ibinili na siyang tao na uutusan niya. Diba? Yan ang hindi nyo naiintindihan eh. Paano kayo magkalap-kalap kayo ng ebidensya dyan? Di natin alam ang ibig niyang sabihin si former President Duterte. Yung tatay niya pala. Tay, kapag magurgur ako, tay, ikaw nang bahala sa akin. Di natin alam, di ba? Magsasabi na po kami ng karagdagang mga testigo para po ma-establish yung mga krimen. Hindi sir, ang gawin nyo, ito payo ko lang sa inyo. Ang taong bayan po nakabantay ngayon. Remember, itong dalawa, si Bongbong Marcos at itong si VP Sara, itong dalawa, nanalo po sila ng halos, yung isa 31 million, yung isa naman 32 million, which is si VP Sara. Meaning to say, ang taong bayan nakabantay ngayon sa dalawang ito. So meaning, kung ano yung mga actions nyo ngayon, kung ano yung mga move nyo ngayon para kay VP Sara, mga imbitasyon nyo kay VP Sara, nakatutok po lahat ng taong bayan sa inyo. Kung ako pa sa inyo, sino itong si Jesse, ikaw, DOJ, be fair. Okay? Dapat may equal treatment kay VP Sara at itong si Presidente Marcos. Yun ang gagawin nyo. Equal treatment. Hindi kay ngayon, nakikita namin na parang pumapabor na kayo kay Bongbong Marcos. Hindi yan maganda. Remember, kapag hindi man natin ito gugustuhin pero gusto ito ng iba. Pero ako, I have to be professional. Kung hindi natin gugustuhin ito, pero kung sakasakaling magurgur o kung anong mangyari na masama, anong mangyaring na hindi naman natin yan gugustuhin, kung merong masamang mangyari sa ating Pangulo, ang Vice President po ang papalit kay Bongbong Marcos. Yun ang nakasaad sa konstitusyon natin. Whether you like it or not. So dapat ang treatment ninyo should be equal. Okay? Equal ang dalawa. So, the fact that pinatawag nyo si VP Sara dahil may sinabi, hindi na kayo patas, di ba? Na nakalagay doon sa NBI subpoena, tinitiyak po namin sa Vice Presidente at sa lahat po ng mamamayan
na ang Department of Justice po ay magiging patas at matuwid sa kanilang evaluation. How can you prove to us, Filipino people, taong bayan, na hindi kayo hindi kayo bias? 'Di ba? Uy, maraming salamat sa 19.99. Sarah, you're the best. Ayan, maraming salamat. Ma'am Ellie. Ellie Malabanan. Ayan, Ellie Malabanan, thank you very much po sa inyong pakulay, dahil itong mga pakulay nyo ay dagdag po ito ng aking pamasahe kapag pupunta tayo sa EDSA this coming January after sa Pasko. Okay? Ayan, Ma'am Ellie, thank you po, thank you po. Ayan. Kung kailangan pong mag-file ng kaso o hindi. Kahapon, sinabi rin ng bise na tinitignan na niya ang posibilidad na kumuha na lang ng pribadong security kung papalitan ang mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG. Sabi ng AFP, gagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin.